God. Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumaganang nawang lahat sa bawat isa sa atin. Sa banal na kasulatan, ating puntunghayan sa aklat ng Jeremiah, chapter 29, verse 11, hanggang sumusunod na talata. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo magsisitawag sa akin, at kayo magsisiyaon, magsisidalangin sa akin, at akin didinggin kayo. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ng inyong buong puso. At ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo mula sa inyong pagpabiyag, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhang biyag sa inyo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Kaya kung titingnan po natin, ito po ang banal na kasulatan, sinalita ng propeta ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni propeta Jeremiah ang patungkol sa kanyang bayan. Bagamat ito ay magandang layunin talaga, kabuuan para sa kanyang bayan, pero sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, ito po ay para sa lahat, sapagkat ito yung pinakang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ito yung pinakang layunin niya sa buhay ng bawat isa. Kaya ito po yung ating pag-aaralan sa mga bagay nito, ang tinatawag na a God's plan for us. Sa banal na kasulatan dito sa Bagong Tipan, kasi ito yung binanggit ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kanyang propeta para sa kanyang bayan. Pero dito sa Bagong Tipan, makikita natin ito rin yung pinakang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang sa bansang Israel, kundi para sa lahat ng mga tao. Dito sa aklat ng Ephesians chapter 1, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ephesians chapter 1 verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. At tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop tulad sa mga anak sa pamagitan ng Jesucristo sa ganang kanya ayon si minagaling ng kanyang kalooban. Asa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa ating pinagkaloob na masagana sa minamahal. Na sa kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Sa buong karunungan at katalinuhan na ipinakilala niya sa atin ang mga hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa kalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sa kanya sinasabi ko. Tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Dito, ito na yung pinakita ni Apostol Pablo ayon sa kalooban ng Diyos ay kanyang binanggit dito na sinasabi bago pa itinatag ang sanlibutan ay may plano na ang ating Panginoon Diyos. At ito ay isang hiwaga ng ating Panginoon Diyos na ipinahayag kay Apostol Pablo na ipinapahayag rin naman sa lahat ng bumabasa at nag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. At eto nga ating nililinaw ang kagandahan ng plano't layunin ng ating Panginoon Diyos para sa buhay ng tao. Na ang binanggit niya rito bago pa itinatag ang sanlibutan ay meron ng tinatawag na pagpili o yung pagiging chosen, yung pagkupo. At ang plano ng ating Panginoon Diyos ay tayo ay maging banal at mga walang dungis. Kaya dito sa banal na kasulatan,
ito ay hindi madaling gawin at napakahirap gawin. Gaya na sinasabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Pero ang plano ng ating Panginoon Diyos ay maging banal ang bawat isa at walang dungis. At ito raw ay kahalintulad ng pagkukup, yung pagkukup, pagkalinga na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, gaya daw ng sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay sa ibabaw ng lupa na walang dungis, isang banal at walang kapintasan. Bagamat sa paningin ng mga tao ay bat siya ng kapintasan, pero sa harapan ng Panginoon Diyos, ito yung tanging banal na nabuhay sa ibabaw ng lupa na walang dungis o walang kasalanan. Then kung tayo bilang mga ordinaryong tao, tayo na lahi ni Adan, hindi mangyayari yun. Hindi yun magaganap. Pero binanggit dito, isa sa mga plano ng ating Panginoon upang mangyari, maganap ang mga bagay na yon, ay meron tayong katubusan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya mahalaga yung redemption na ginawa ng ating Panginoon Kristo upang ang plano ng ating Panginoon na ang tao ay mabuhay na banal at walang dungis ay dahil sa pagtubos ng ating Panginoon Kristo sa sala ng sanlibutan. Kaya dahil dito, ito yung nilalayon ng ating Panginoon Diyos para sa buhay ng tao. At ang mga bagay ngang ito ay ipinapakilala sa pamagitan ng mga hiwaga ng salita ng Diyos upang ating mapagkunawa. Ang sabi rito sa Ephesians chapter 1 verse 9, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya sa kanya rin. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita na kapag naging karapat-dapat ang sinuman doon sa tinatawag na pagkukop, kasi yung pagkupkop ay yung pagtugon ng tao kung siya ay tutugon sa panawagan ng ating Panginoon. At kapag tumugon siya, siya'y mapapasailalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, at ito yung pagkupkop. Gaya na sinalita ng ating Panginoong Hesus nung siya ay naroroon na, malapit na sa Jerusalem at nakita niya ang bayang Jerusalem. Anong sabi ng ating Panginoon? O bayan ng Jerusalem, kung nakikilala mo sana ang araw na ito, ang pagdalaw sa iyo ng Panginoon, na nauukol sa iyong kapayapaan, pero ngayon nalilingid sa iyong mga mata, sapagkat makailang beses na pinilit na tipunin ka, gaya ng pagkupkop ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, pero ayaw kayo. Kaya dito, yung ating teksto, dito sa Ephesians, ang sabi nga, bago pa itinatag ang sanlibutan, meron ng tinatawag na mga itinalaga o mga chosen. At sila nga daw yung magiging banal at mga walang dungis. Pero yung bagay na ito ay kahalintulad ng pagkupkop ng anak o ang pagkukop ng Panginoon Diyos gaya ng ating Panginoon Kristo. Then meron daw tayong katubusan sa Kanya. At yung katubusang ito yung magbibigay kaganapan sa mga plano ng ating Panginoon Diyos upang maging banal, upang maging matuwid at walang dungis. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, step by step ay ipinapakilala din ang mga hiwaga ng kalooban ng ating Panginoon ayon sa kanyang minagaling sa buong karunungan at katalinuhan. Kaya ibig sabihin, talagang totoo, hindi natin kaya ito. Ang gumagawa talaga nito ay ang ating Panginoon Diyos, sapagkat siya ang nagplano at siya ang gumagawa sa mga plano. Ang kailangan lamang natin ay yung pakikipagkaisa, yung ating koordinasyon o yung ating pagsang-ayon sa kanyang napakagandang plano para sa buhay ng bawat tao o ng bawat isa sa atin. At ang sabi rito, sa pagiging katiwala, verse 10, sa pagiging katiwala ng mga bagay ng panahon upang ipunin ang lahat ng bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa kalangitan at ang mga bagay na sa ibabaw ng lupa. Sa Kanya sinasabi ko, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Dito, ito yung ating makikita
na ang kailangan talaga natin ay pagkaunawa. At mahalaga dito yung sinasabing ipinakilala niya sa atin ang mga hiwaga ng kanyang mga salita. Kaya tingnan natin ang ating Panginoon Diyos ng una pa man ay meron na talagang sadyang magagandang plano. Tingnan uli natin ito sa aklat ng Roma chapter 8 verse 29 to 30. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Romans 8 verse 29 to 30. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa matuwid bagay niya ang tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yaong mga una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Muli inulit ito na ang ibig sabihin ng una pa man ay meron ng planong Panginoon, itinatalaga niya ang bawat isa. At yung mga nakikilala niya at kanyang itinatalaga, tinatawag din naman niya. At dito sa usapin ng pagtawag, ito yung pagkukup. Nang ibig sabihin, kagaya ng aking pinapatotoo, dumating sa buhay ko yung usaping hindi ako nakatanggi sa kanyang salita. Bagamat nung una ay lagi ko sinasabi sa aking sarili, dahil lagi nga akong pinipilit ng aking ina na dumalo sa simbahan, pero lagi kong iniisip din naman, pagbibigyan ko lang ang mother ko, pero hindi nila ako mahihikayat, hindi nila ako madadala, o hindi nila ako mahuhuli para ma-involve sa Biblia na yan. Yun yung filosofiya ko. Pero habang pinag-aaralan ko ang kanyang salita at nakikita ko at ipinapakilala naman niya sa akin yung mga hiwaga ng kanyang salita, yung mga katotohanan, ay dumating ang punto na hindi ko matanggihan ang katotohanan. Kaya ibig sabihin, ito yung unang patotoo ng aking buhay na sinasabi ko, dumating ako sa punto na hindi ako makatanggi sa salita ng Diyos. Kung ito'y totoo at katotohanan, hindi ko magawang masalangsang sapagkat nagkaroon ako ng paggalang at pagrespeto sapagkat ito ay katotohanan. Kaya dahil dito, habang pinapakilala sa atin ng ating Panginoon Diyos ang kanyang mga salita, alam ng ating Panginoon na hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Kaya mapalad po tayo kapag ipinapakilala sa atin ng ating Panginoon ang mga hiwaga ng kanyang salita. Compare naman doon sa Matthew chapter 13 verse 10 na sinasabi roon ng kanyang mga alagad, Guro, bakit pag nagsasalita ka sa kanila matalinhaga, pero kapag nagsasalita ka sa amin malinaw? Ang sabi ng Panginoon, ipinagkaloob sa inyo ang makaalam ng mga hiwaga sa kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. At yun nga lagi ko sinasabi, tisod din ako doon sa sinabi ng ating Panginoon Kristo para siya nagtatangi ng tao. Pero kung titingnan natin yung mga sumusunod na talata, binanggit doon ng ating Panginoon, sila yung sinalita ni Propeta Isaias na matitigas ang puso, na yung kanilang mga kalooban ay pinatigas talaga. Sabi ron, nakakakita sila pero hindi nila namamalas, nakikinig sila pero hindi nila napapag-unawa. Kung ipikit nila ang kanilang mga mata, takpan ng kanilang mga tenga, baka sakaling sila'y makarinig, baka sakaling sila'y makaunawa. Nang ibig sabihin, binibigyan sila ng ating Panginoon ng mga pananalitang matalinhaga, bagamat sila'y nakikinig at hindi nila maintindihan, at kung hindi nila yung maintindihan at gusto talaga nilang makaintindi, babalik uli sila upang makinig at aakayin pa rin sila ay sa pagpapakumbaba at hindi sa pagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. At kung dumating sila sa tinatawag na pagpapakumbaba, ang punto nun ay ibibigay sa kanila ng ating Panginoon step by step ang pagkakilala sa buong katotohanan. Kaya yun sinasabi nating mapalad tayo habang tayo ay lumalapit sa Panginoon at umaalam tayo ng tinatawag na katotohanan, then binibigyan naman niya tayo ng pagkaunawa at yun yung napakahalaga sapagkat dun tumatawag ang ating Panginoon sa kanyang pagkatawag. Habang siya'y tumatawag, ano yung response natin? At kapag tayo ay may mabuting response, magpapatuloy ng pagtuturo ang ating Panginoon. Kaya yung Matthew 11:28 may binabanggit doon, yung mga napapagal, nabibigat ang lubha, lumapit sa kanya, magkakaroon ng tinatawag na kapahingahan ng kanilang mga kaluluwa, then mag-aral daw sa kanya, pasanin ang pamatok,
then mag-aral sa Kanya at masusumpungan ang kapahingahan ng kaluluwa. Kaya may kaakibat na tinatawag na pag-aaral, pagsisiyasat, o paghahanap ng mga katotohanan ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At kapag naman ang nakita ng Panginoon, sila'y gagabayan ng ating Panginoon. Kaya sabi ron sa ating teksto, yung Ephesians chapter 1, ipinapakilala niya sa atin ang mga hiwaga ng kanyang kalooban. At yun ang isang mahalaga sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi natin mauunawaan ang kanyang kalooban, mapapapasok lang tayo sa reliyon. Na ang ibig sabihin, ang dating buhay natin, andun pa rin, meron pa rin pagkakainggitan, andun pa rin yung mga pagsisinungaling, andun pa rin yung tinatawag na mga masamang akala, andun pa rin yung mga tinatawag na pagkakapuotan, pagkakampi-kampi, na bagay na yun ay sinasabi ngang karnal sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito, napakahalaga na umayon tayo sa plano ng Panginoon upang sa gayon ay hindi tayo mapabilang doon sa mga kinakapos sa pananampalataya at ang napapasukan lamang nila ay ang reliyon. Sa usapin ng reliyon ay talagang masasabi natin na kulang. Ang isang magandang halimbawa nito ay si Apostol Pablo, na sinabi niya dito sa aklat ng Pilipos na kung sa kautusan din lamang at sa kautusan, ang sabi niya ay wala na siyang kapintasan doon. Pero pagdating sa katotohanan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos, ang dami pala niyang problema. Kaya hindi niya ngayon maipagmalaki yung reliyon na itinatag ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni Moises, na ibinilang ito ng ating Panginoon ng pagiging isang banal ayon sa kautusan. Kaya dito si Apostol Pablo bilang Pariseo, siya ay naging masugid na tagasunod at tagapagtanggol ng kautusan. Pilipos chapter 3, ganito ang sinasabi sa verse 4. Bagaman ako'y may pagkakatiwala sa laman, na kung ang iba'y nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Na tinuli na ikalawalong araw mula sa lahi ni Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Yun yung sinabi ni Apostol Pablo pagdating sa reliyon ng Hudyo ayon sa kautusan. Ang sabi niya, wala siyang kapintasan. Pero pagdating dito sa aklat ng Tito, na pinapahayag niya kung paanong dumating ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, na sabi niya na siya ay nasa ilalim ng pandaraya. Nang ibig sabihin yung pagmamatuwid sa kanyang sarili, pagmamalaki sa kanyang sarili, kala niya okay na siya sa kautusan ayon sa kautusan o sa reliyon ng mga Hudyo. Ang sabi rito sa aklat ng Tito chapter 3 verse 3, ganito ang sinasabi, sapagkat tayo rin naman ng mga unang panahon ay mga mangmang, mga suwain, na daya, nagsipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, nangamumuhay sa masamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo nagkakapuotan. Ngunit na mahayag ng kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ng kanyang pag-ibig sa tao, hindi dahil sa gawa at katwirang ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas at muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang binuhos na sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya dito yung comparison about do sa tinatawag na law of Moses, ang sabi niya ay wala akong kapintasan doon. As in, talagang wala. Kaya dahil dito, kung titingnan natin na si Apostol Pablo bilang Pariseo, ginampanan talaga niya ang usapin ng pagganap sa reliyon ng mga Hudyo. At sinabi nga niya, wala akong kapintasan doon. Pero anong ginawa niya sa iglesia ng mga sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo? Inusig niya yon, at yun ay kanyang pinahusahan, ipinakibilanggo, at yung iba'y pinapahintulutan niya na ito ay mamatay. May sulat din siya sa aklat ng mga Galatia chapter 1. Ganito ang kanyang sinasabi.
Verse 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi akin tinanggap sa pamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa reliyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking kasing gulang sa aking mga kababayan, palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin na ng Diyos na siyang sa akin nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, ako'y tawagin sa pamagitan ng kanyang biyaya na inihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil, pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Ito yung makikita natin bilang patotoo ni Apostol Pablo. Siya ay isang leader sa reliyon. May mataas siyang katungkulan. At sinasabi niya, pinatutunayan niya sa ilalim ng reliyon na kinalalagyan, ako yung nangunguna sa mga kasing edad ko. Masugid akong tagasunod at tagapagtanggol ng aming reliyon. At yung mga lumalabas sa reliyon ng Hudyo at sumasampalataya sa Panginoong Kristo, pinag-usig niya yon, kinapuutan niya yon, at kanyang nilipol nga hanggang sa magiba. Na ang sabi ron ay kanyang hinuhuli, kinakalagkad at ipinabibilanggo, at yung iba naman ay kanyang pinapahintulutang mamatay. Dahil dito, na mahayag daw sa kanya ang mga biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ito yung kanyang nakita. Hindi pala sapat yung kinalalagyan niyang kautusan ng reliyon, kundi ang kabuuan nito ay nasa biyaya ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga, ang hari ng mga Hudyo ay ang Panginoon Kristo. Pero ang mga dalang aral at turo ng ating Panginoon Kristo ay biyaya at katotohanan. Yung kautusan para maging sakdal at maging ganap sa buhay ng tao ay napakahalaga ng tinatawag na redemption. May nabanggit sa Apostol Pablo na sinabi niya rito kay Timothy, na sinasabi niya kay Timothy na ang kautusan na kanyang kinalalagyan kung paano ito ay dumating sa kanya. Ang sabi niya rito, 2 Timothy 1 Timothy, tingnan na po natin yung 1 Timothy. Na sinasabi niya ayon sa kautusan, ay sabi nga ay ginampanan niya ang mga bagay na ito. Okay, 1 Timothy chapter 1, ganito ang sinasabi, verse 11, ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na pinagkatiwala sa akin. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpalakas sa akin at kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagamat ng una, ako'y naging mamumusong at mang-uusig, mang-aalipusta, bagamat gayon may kinahabagan ako sapagkat ito'y ginawa ko sa di pagkaalam at sa kawalan ng pananampalataya. At totoo sumagana ang biyaya ng ating Panginoon sa pananampalataya at sa pag-ibig na pawang kay Kristo. Dito makikita natin na sinabi niya rito ng una, inusig niya ang iglesia. At dahil dito sa kalagayang ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin, kinahabagan din siya ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, yung usapin ng pagkatawag sa atin ng Panginoon, si Apostol Pablo nang tawagin ng Panginoon Kristo, hindi siya nakatanggi. Then iniwan niya ngayon yung mga batas ng kautusan at ayan, tinanggap niya ay ang batas ng pag-ibig. At doon sa batas ng pag-ibig, sinabi nga na ang buong kautusan ay mangyayari sa isang utos na lang, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At hindi yun mangyayari kung hindi tayo mariredeem ng ating Panginoon. Kaya dito makikita natin ano ba ang magandang plano ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi doon, alam ng ating Panginoon Diyos ang kanyang iniisip. Mga pag-iisip na ikabubuti natin, hindi natin ikapapahamak, hindi natin ikasasama. Mga pag-iisip o mga plano para sa ating kapayapaan at yung pagbibigay ng magandang ugnayan o yung komunikasyon na ang sabi ron, tatawag kayo sa akin
then pakikinggan ko kayo. Then lalapit kayo, hanahanapin nyo kung masusumpungan nyo ako. Kaya ibig sabihin, bukas ang biyaya ng ating Panginoon Diyos para sa lahat. Ang problema lamang ay ang pasya at desisyon ng tao. Kaya dito, kung titingnan natin, ano ba ang pinakang maganda? Siyempre, ang ating Panginoon Diyos na manlilika, gumawa ng mga paraan sa ikabubuti natin. At mapalad tayo kung tayo'y makikipagkaisa sa plano ng ating Panginoong Diyos. Nagaya sabi sa ating teksto, na tayo ay makarating doon sa plano niya na tayo'y maging banal at walang dungis. At hindi natin kaya yon sa ating sarili gaya ni Apostol Pablo. Akala niya sa ilalim ng reliyon, okay na siya. Pero yung damdamin sa kapwa at yung katwiran mula sa Diyos, hindi matuwid ang kanyang ginagawa. Hindi niya nakilala ang Panginoon na dumating sa kanilang bansa, bagamat siya isang Pariseo, kaya dahil doon ay inusig niya yung mga sumasampalataya sa Panginoon. Then binanggit din niya na dahil doon ay ibinilang niya ang kanyang sarili na siya ay isa sa pangulo ng kasamaan. Pero binago nga siya ng ating Panginoon dahil siya'y nakipagkaisa sa magandang plano ng ating Panginoon Diyos sa kanyang buhay at siya ngayon ay naging isang tagapagdala ng mabuting balita na ito ay naghatid naman ng pag-asa sa maraming tao at nagbalik loob ang maraming kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pagdadala niya ng Ebanghelyo. Na ang sabi ron ay nangabuksan ang kanilang mga mata at nakalaya sila sa gapos at tanikala ng pandaraya ng kasalanan o sa gapos ng dyablo. Kaya dahil dito, marami ang pinagpala sa ministeryo ni Apostol Pablo. Kaya dito, kung ating makikita, kung ating mapapansin, na ang magandang plano at layunin ng ating Panginoon, sa kabila na ating masumpungan yung tunay na buhay, yung buhay na hindi natanggap ni Haring Solomon. Kaya sabi niya, I hated life. Sinabi niya sa Ezekiel chapter 2 verse 17. Sabi niya, I hated life. Ay nasa kanya na ang lahat ng mga bagay. Lamang ay wala pang tumutubo sa kasalanan. Kaya ang buhay ay empty. Pero ngayon, andito na, meron ng tumubos sa ating kasalanan, nagtagumpay na ang ating Panginoon Kristo, kaya doon pa lamang sa John chapter 10 verse 10 ay ipinangako na niya na siya'y naparito upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya, at ito'y ibinibigay niya sa mga tupa, hindi sa mga kambing. Kaya ibig sabihin, sa mga tupa na tumutugon sa kanyang panawagan at sumasang-ayon sa kanyang magandang plano at layunin sa ikabubuti ng bawat kaluluwa o bawat tao. Kaya kung babalikan uli natin yung Isaiah chapter 61 verse 1 hanggang sumusunod na talata, ay napakaganda talaga ng plano ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Step by step, ganito ang pagkasabi ng banal na kasulatan. Isaiah chapter 61, ganito ang sinasabi ng aklat ng propeta Isaias. Ating pong basahin, verse 1 hanggang sumusunod na talata. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanya sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at karawan ng pagiganti ng ating Diyos, upang aliwin niya ang lahat na nagsisitangis, upang iukol sila nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak, kahalili ng abo, ng langis ng kagalakan, kahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, kahalili ng kabigatang loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon, upang siya'y luwalhatiin. Sila'y magtatayo ng mga dating sira, sila'y magbabangon ng mga dating giba, kanilang huhusayin ang mga sirambayan, ang mga nagiba sa maraming salit-saling lahi, at ang mga taga-ibang lupa ay magsisitayo at magpapastol ng inyong mga kawan, at ang mga taga-ibang lupa ay magiging inyong mga mang-aararo at mang
kanilang uubasan. Ngunit kayo'y tatawaging mga saserdote ng Panginoon, tatawagin kayo ng mga tao na tagapangasiwa ng ating Diyos, at kayo'y magsisikain ng kayamanan ng mga bansa, at sa kanilang kaluwalhatian ay magmamapuri kayo. Kahalili ng inyong kahiyan ay magtatamo kayo ng ibayong karangalan. Kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi, kaya't sa kanilang lupain ay mga aari sila ng ibayong kasaganaan. Walang hanggang kagalakan ang mapapasa kanila, sapagkat ako ang Panginoon ay umiibig ng kahatulan, aking ipinagtatanim ang pagnanakaw, sampunang kasamaan, at aking ibibigay sa kanila ang kanilang kagantihan sa katotohanan, at ako'y makikipagtipan sa kanila ng walang hanggan, at kanilang lahi ay makikilala sa gitna ng mga bansa, at ang kanilang lahi sa gitna ng mga bayan. Lahat na nakakakita sa kanila ay makakakilala sa kanila na sila ang lahi na pinagpala ng Panginoon. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahan lalaki nagpuputong ng putong ng bulaklak, gayang kasintahan babae na naggagayak ng kanyang mga hiyas. Sapagkat kung paanong ang lupa ay nagsisibol ng pananim, at kung paanong ang halaman ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon pasisibulin ng Panginoon Diyos ang katwiran at kapurihan sa lahat o sa harap ng lahat na bansa. Ito yung magandang plano ng ating Panginoon Diyos, at ito yung ministeryo ng Misayas na darating. Ito yung prophetic word na mangyayari at magaganap. Nang ibig sabihin, ito yung ministeryo ng Panginoon, at ang ministeryo ng Panginoon ay ipangaral ang mabubuting balita doon sa mga maaamo. Nang ibig sabihin ay doon sa mga tatanggap at may paggalang sa salita ng ating Panginoon. Sino man sila, pero ang priority ng ating Panginoon ay yung mga bagbag daw ang loob, yung mga nabibilanggo daw, yung mga nabibihag daw, yung mga tao na kung saan ay tumatangis, nagdadalamhati, napipigati, ay papalitan ng ating Panginoon ng karangalan, papalitan ng kagalakan, papalitan ng kapurihan, and then sila'y magiging punong kahoy ng katwiran. At napakahirap mangyari ng mga bagay na ito, na kung saan ang tao na galing doon sa mga kabagabagan ng buhay, kadalampatian, mga pagluha, ay magiging punong kahoy ng katwiran at pananim ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Then sa kanilang kagandahang loob na tinanggap ay magbubunga ito ng damdamin at pag-ibig sa kanyang kapwa, na kung saan ay mangyayari na sila ay magiging tagapagtayo ng mga bagay na nasira. Yung mga bagay na nagiba sa maraming salit-salin lahi ay muli nilang itatayo, muli nilang ibabangon, at ito'y walang iba kundi yung kagandahang loob ng Diyos para sa mga tao, sapagkat sila ay tumanggap ng biyaya mula sa ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo. At dito naman makikita natin, sila daw ay magiging saserdote ng Diyos, at sila'y magiging tagapangasiwa ng Diyos, at ang mga tao daw na nakakakita sa kanila ay mamamangha at masasabi nila sila talaga yung mga pinagpala ng Diyos, mga nakatanggap ng biyaya at mga pabor sa ating Panginoon. At dahil dito ang kapurihan ay sasagana. Kaya dahil dito, kung ito yung pinakamplano ng at layunin ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, ito yung bagong tipan. Kaya dito sa tinatawag na bagong tipan, napakahalaga ng ating pag-response, yung ating pagtugon. Kumbaga sa mga magulang na may kaya naman magpaaral ng anak, nasa sa anak kung siya'y mag-aaral. At yung future na depende sa kanyang pasya. Bagamat ang nais ng magulang niya ay mapaganda ang kanyang kalagayan. Pero kung ayaw naman ng anak, walang magagawa ang magulang. Ganon din ang ating Panginoon Diyos. Napakaganda ng plano ng ating Panginoon Diyos, at dapat itong malaman ng lahat ng mga tao. Pero ang pasya ng tao ay napakahalaga pa din. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin na sinabi ng ating Panginoon Diyos para sa kanyang bayan sa aklat ng Ezekiel chapter 2. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan.
Ezekiel chapter 2, verse 1 hanggang sumusunod na talata. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, tumayo ka sa iyong paa at ako'y makikipagsalitaan sa iyo. Ang Espiritu ay sumasa akin na siya'y magsalita sa akin at itinayo ako sa aking mga paa at aking narinig siya na nagsasalita sa akin at kanya sinabi sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ni Israel sa mga bansa na mapanghimagsik, na nangaghihimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang na nagsisalangsang laban sa akin hanggang sa kaarawan ngang ito. At ang mga anak ay mga walang galang, mga mapagmatigas na loob. Sinusugo kita sa kanila, iyong sasabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. At sila sa didinggin man nila o itatakwil man nila, sapagkat sila'y mapanghimagsik na sambahayan, gayon may matatalastas nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. Kaya dito, ito yung ating makikita, tinawag ng ating Panginoon Diyos si Propeta Ezekiel para magsalita sa kanyang bayan at ng mga panahong ngayon, hindi iginagalang ng bansang Israel ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga ibinigay sila sa pagkabihag, nang ibig sabihin sila ay nakubkob ng Babylonia at marami sa kanila ay nangamatay sa tabak at sila ay naging alipin ng Babylonia. Bakit? Sapagkat hindi nila ginagalang, hindi nila nirerespeto ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil doon, eto ang mangyayari sa kanila na kung saan ang kalagayan nila at yung kanilang sitwasyon. Ang sabi ron, mahalaga, merong tumayo na propeta sa inyo at nagsalita sa kanila. Sa ating Panginoon Diyos, walang problema kung makinig sila o hindi. Ang mahalaga daw ay may tumayong propeta dahil sa araw ng paghuhukom, yun ang pruweba na ang ating Panginoon Diyos ay nagsalita sa kanila. Ang problema nga lamang ay hindi nila ito pinakinggan. Kaya dahil dito, ito rin yung ating makikita, ito rin yung ating mapapansin na kung saan ang ating Panginoon Diyos ay hindi nawawaglit yung tinatawag na pagpapahalaga sa buhay ng tao. Yung tinatawag na pinaalalahanan niya, pinigyan niya ng pagpapahalaga ang bawat tao. At kung ang mga bagay na ito ay nangyari at naganap, nangyayari at nagaganap, nang ibig sabihin sa mga bagay ding ito ay makikita natin na ang gusto ng ating Panginoon Diyos ay umayon sila sa pinakang kalooban niya. Pero kung hindi sila aayon, hindi sila magbibigay galang at hindi sila magbibigay respeto, na ang sabi ron ay sa kanila man, hindi mahahayag ang buong kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito ay nangangahulugang pagpapasya ng tao sa kanilang mga buhay. Dito sa banal na kasulatan ay may sinasabi ang ating Panginoon Diyos, sa bayan na inyong paroroonan at hindi kayo tanggapin. Ang sabi roon, ipagpag nyo ang alikabok sa inyong paa bilang laban sa kanila. Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Ang mga lingkod ng ating Panginoon ay nagpagal para libutin yung kanilang bayan. At ang katunayang nilibot nila ang kanilang bayan ay yung mga alikabok sa kanilang bayan ay kumapit sa paa ng mga nagdadala ng mabuting balita. Lamang ay hindi nila tinanggap. Kaya sabi ron, ipagpag nyo ang inyong alikabok sa inyong mga paa bilang pinakang laban sa kanila. At yung sinalita ng ating Panginoon sa darating na paghuhukom, at kung sasabihin nila, hindi po namin nalaman, wala naman nagbalita sa amin, wala namang nagpaalala sa amin. Pero kung sasabihin ng Panginoon ay paano nga darating sa inyo ay daladala na ang mabuting balita, pero anong ginawa nyo? Pinagtawanan nyo lang, hinamak nyo lang, inalipustan nyo lamang, umikot sila, nilibot nila ang bayan ninyo, pero hindi nyo iginalang, hindi nyo nirespeto, kundi inyong inalipusta. Dahil dito, ang sabi ng Panginoon, yung alikabok sa bayan nyo, kumapit do sa mga nagdadala ng mabuting balita. Kaya hindi pwedeng sasabihin nyo na hindi kayo pinaalalahanan, hindi pwedeng sasabihin na hindi kayo pinahalagahan.
pantay-pantay ang pagtingin ng ating Panginoon, depende nga lamang ito sa puso ng tao. Kaya dahil dito, kung ating titingnan sa kalagayan man o sitwasyon, ay ating makikita ng ating Panginoon Kristo ay sadyang hindi nagpabaya sa lahat ng tao. Kaya hanggang sa ngayon nga, bukas pa rin ang biyaya ng ating Panginoon. Patuloy pa rin siyang tumatawag, patuloy pa rin siyang nagpapakahayag, patuloy pa rin siya na nangungusap sa ano't anumang paraan ng kanilang mga buhay. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, John chapter 12, verse 47 to 48. Kung ang sino man tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, hindi ko siya hinahatulan sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking pananalita, mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang hahatol sa huling araw. Ito rin yung sinabi ng ating Panginoon, na kung saan ay binabanggit niya na kung sino man daw ay nakikinig ng kanyang mga salita, aral at turo, pero hindi daw naman ginaganap, ang sabi ng Panginoon, hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi siya naparito sa sanlibutan para humatol, naparito siya sa sanlibutan para magligtas. Pero meron daw nahahatol sa kanya pagdating ng oras. At yun ay ang mga salita na kanyang napakinggan. Yun daw ang hahatol sa kanya. Sa mga tuwid, ito nga yung pagpapaalala ng Panginoon. Sa pagdating ng panahon na hindi natanggap ng maraming tao ang magandang plano't layunin ng ating Panginoon Diyos sa kanilang buhay, at sila ay hahantong sa tinatawag na walang hanggang kaparusahan, lalabas talaga ang kanya-kanyang pangangatwiran, ang kanya-kanyang pagdadahilan, at i-blame pa nga ang ating Panginoon na hindi sila karapat-dapat sa tinatawag na paghatol sapagkat hindi nga nila nalaman, hindi nila napakinggan. Pero ito naman ang sasabihin ng ating Panginoon. Dahil ang aking sambahayan nga ay mapanghimagsik, nagsusugo pa rin ang ating Panginoon ng kanyang propeta. At hindi upang sila ay himukin o ang Panginoon ay magpapakumbaba at magmamakaawa sa bayang mapanghimagsik, kundi sinusugo niya ang kanyang propeta upang ebidensya sa araw ng paghuhukom na siya ay nagmalasakit, nagpahalaga at nagmamahal pa rin sa tao. Ang problema lang ay yung pasya ng tao. Kaya ang sabi niya kay Propeta Ezekiel, kung pakinggan man nila o hindi, ay salitain mo pa rin. Dahil alam nyo ng ating Panginoon Diyos, hindi nga pakikinggan. At ano nga ang nangyari? Napasok nga sila ng mga Kaldeyo at sila'y nadalang bihag doon sa Babylonia at ang bansang Israel ay nagiba. Nawasak ang bansang Israel at ang mga nalabi sa kanila ay naging alipin, naging mga mang-ubasan, magtatanim at sila yung mga nasa ilalim ng pagkabihag. Bagamat yung mga nag-iingat ng salita ng Diyos, tapat pa rin ang tipan ng ating Panginoon. At yun nga sina Propeta Daniel na nag-iingat ng kautusan ng Diyos, sa tipang ibinigay sa kanila ng Diyos, iningatan din si Propeta Daniel. Iningatan niya si Sadrach, Mesach at Abednego. At iningatan din niya itong si Nehemias, na kung saan sila yung mga nag-iingat ng kautusan ng Diyos sapagkat yun ay tipan ng Diyos. Pero yung mga hindi na nagpahalaga sa tipan ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, sila na nga yung mga nadalang bihag, sabi nga yung mga mapaghimagsik na kalooban. Ginawa ito ng ating Panginoon Diyos para hindi makapangatwiran ang mga tao sa pagdating ng panahon, at yun ay walang iba kundi ang paghukom. Ngayon, sa bagong tipan, napakagandang plano ng ating Panginoon. Dumating yung Redeemer, dumating yung manunubos. Ayon nga dito sa Ephesians chapter 1, bago pa itinatag ang sanlibutan, ang plano ng Panginoon, meron na siyang mga chosen, meron na talaga siyang mga tinatawag, meron na talaga siyang mga pinili. At itong mga tinawag niya ay magiging banal at walang dungis. At yun ay hindi agad-agad mangyayari at napakahirap at walang mangyayari noon sa ilalim ng kautusan sa reliyon ng mga Hudyo, gaya nga ni Apostol Pablo. Kahit anong sidhi, kahit anong sigasig niya sa kanyang reliyon, sabi nga, kapos pa rin.
At mangyayari ang mga bagay nito sa usapin ng tinatawag na pagkutkop o paglapit sa Panginoon o yung pagpapasakop sa ating Panginoon Diyos at pagbibigay paggalang at pagrespeto sa Kanya at ipapakilala naman ng ating Panginoon Diyos ang mga hiwaga ng Kanyang salita, ang Kanyang mga plano hanggang sa dumako sila doon sa tinatawag na redemption o yung pagpapatubos na ng buhay sa ating Panginoon. At kung mangyari yung tinatawag na redemption, i-accept nila ang pinaghirapang itinatag ng Panginoong Hesus, ay mangyayari yung sinasabing banal at walang kapintasan. Kasi doon lang magaganap yung magandang plano ng ating Panginoong Diyos, doon sa redemption. Kung sa ating sarili, hindi natin kaya yun. Pero ito ay trabaho ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi nga, siya yung gumagawa, siya yung umaaring ganap. Ang sabi nga doon sa Romans chapter 8 na ating binasa kanina, ang sabi roon hanggang verse 31 na sinasabi roon ang kanyang mga nakilala nung una pa tinatawag niya. Then siyempre ito yung calling. Siyempre mahalaga yung response sa calling. Kaya yung mga tumugon, ang sabi yon inaari niyang ganap. Nang ibig sabihin yung mga tumugon, gina-justify niya at ang paggawa sa Diyos hindi na doon sa tao. Ang sa tao lang ay yung pagtugon, yung pagsunod, pagpapailalim sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. And then, kapag inaring ganap, inaasahan ng Panginoon yung magandang resulta na sinasabi ron, ang aking mga tinawag, niluwalhati ko din naman. Bagamat sinasabi rin ng banal na kasulatan, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yes, kung hindi mariredeem. Pero kapag naredeem ang tao, ay umaabot sila sa kalwalhatian ng Diyos sapagkat ang Diyos ang lumuluwalhati sa kanila. Hindi lamang doon sa salita na ine-inject lagi ng reliyon na ang tao ay hindi talagang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yes, kung walang redemption. Pero kung meron redemption at natanggap nila yung redemption, ang sabi ron, niluluwalhati sila ng Diyos. Kaya ibig sabihin, may mga nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos sapagkat natanggap nila yung redemption. Pero kung walang redemption, makikita talaga nila, nagpalit lang talaga sila ng reliyon, pero yung kanilang ugali, yun pa rin. Yung kanilang mga nasa, worldly pa rin. Andun pa rin yung pagmamataas, andun pa rin yung pagkakainggitan, andun pa rin yung pagkakampi-kampi. Nang ibig sabihin, ay hindi nila natatanggap ay ang talagang biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang Diyos ay may plano. Ang mahalaga lang, dapat makipagkaisa po tayo. At atin din lakaran yung planong ito ng Diyos para sa buhay natin, sa ikabubuti rin natin. At kung sakaling matanggap natin ang magandang plano at layunin ng ating Panginoon, ito yung magiging nature natin. Hindi pwedeng hindi natin maaalaala yung ating kapwa. Kapwa-tao tayo, wala ng lahi. Sa ibig sabihin, wala ng Hudyo, wala ng Griego. Nang ibig sabihin, hindi na tayo magtatangi ng tao. At kapag nakikita natin ang bawat isa na nasa kabagabagan, andun sa kadalamhatian, at sila'y humahanap ng pag-asa, kung paano tayo nagkaroon ng pag-asa, ayun din ang ating ipapasa sa kanila. At ang pag-asa na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, siya yung kapunuan. Kaya yun din yung ipapasa natin sa kanila. Magkakaroon tayo ng damdamin sa tinatawag na kapwa-tao. At yung kalayaan, yun yung itinuturo natin sapagkat pag lumapit sila sa ating Panginoon at sila ay nakipagkaisa sa ating Panginoon, lalo na sa dugo ng tipan, magkakanit sila ng tinatawag na ganap na kalayaan. Kaya dito sa mga bagay na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, sa buhay ng tao, meron talaga tayong accountability. At yung accountability natin, nalaman natin kung ano ang mabuti at masama. Kaya lang tayo ay nasa ilalim ng pandaraya ng kadiliman sapagkat nakauna siya na pumasok ang kasalanan kay Eva at kay Adan. Kaya dahil doon nagdilim ang buhay ng tao. Pero dapat din natin maunawaan na naparito naman ang Panginoong Kristo para magliwanag uli yung buhay ng tao through redemption. Kasi hindi naman natin kasalanan yung ginawa ni Eva at ni Adan, kaya lang damay tayo. At namulat tayo sa tinatawag na kadiliman. Yung ibig sabihin, nung accountable na sa atin ng kasalanan, alam natin yung mga bagay na mabubuti pero hindi natin magawa.
At minsan naman, alam naman natin yung mga bagay na mga mali at hindi naman mabuti. Minsan, yun naman ang ating nagagawa. At minsan, eto nga ang nangyayari. Pinatitigas natin ang ating kalooban upang ang konsensya natin ay huwag mabuhay o huwag magpangsyon. Kaya nga sabi, patigasan ng loob, at maraming samahan yung ganyan. Sabi nga, patigasan ng loob. Pero sa harapan ng Diyos, hindi ganon. Kundi tayo ay maging magandang loob, lalo na sa matatanda, lalo na sa mga nangangailangan, lalo na doon sa mga tinatawag na nasa mababang kalagayan, kagaya ng ating mga kababayan. May mga kababayan tayo na kung tawagin ay mga dumagat, aita, mga badyaw, eto yung mga mangyan. Nang ibig sabihin sa kanilang mabababang kalagayan, ay mahalaga kahit papaano nakakaalala tayo sa kanila na tayo ay tumulong kahit barya-barya. Pero kung sakaling tayo naman ay hindi naman ordinaryong tao, sabihin tayo na may mayaman, ay mag-isip din tayo ng magandang plano para sa ating mga kababayan. Kapwa-tao pa rin natin sila. Kaya lang impossible dream na yon. Pero pag sila'y tumanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon Diyos, hindi yun imposible. Matututo silang magpahalaga sa kanilang kapwa. Kaya ibig sabihin, dito nagiging katiwala tayo ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, yung plano ng ating Panginoon Diyos, dito nangyayari yung Isaiah chapter 61, doon sa verse 4 and 5, tayo ay nagiging tagapagtayo ng mga dating giba, yung mga nasira sa mahabang panahon. Then tayo ay magiging saserdote ng Diyos, and then tayo ay magiging tagapangasiwa ng Panginoon na mula doon sa panahong ating kinalagyang dating tayo bagbagang kalooban, dati tayo lumuluha, nagdadalamhati, napipigati, andun tayo sa pagkabiyag, andun tayo sa pagkabilanggo. Pero kapag na-restore tayo ng ating Panginoon ayon sa kanyang biyaya, magiging punong kahoy na daw tayo ng katwiran. Kaya dahil doon, ito na yung magiging buhay natin. Hindi mahirap yung pinangaral nating divine government noong nakaraan. Mangyayari yun. Magaganap talaga yun. At maghahari ay ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. At darating ang panahon na ang sabi nga, yun daw tabak ay magiging sudsud. Yun daw sibat ay magiging karit, at hindi daw magsasanay sa pakikipagdigma ang bawat isa, at ang mga bansa daw ay hindi magtataas ng kanyang tabak laban sa isang bansa, kundi ang maghahari ay ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, at yun ay ang panahon ng divine government. Na kapag naghahari na nga ang ating Panginoon Kristo sa loob na 1,000 taon. Pero ito yung preliminary, na dito pa lamang sa mga panahong ito, ipinapakita ng ating Panginoon Diyos at ipinapahayag niya ang mga hiwaga ng kanyang salita. Kabahagi tayo dun. Lumagay tayo sa magandang plano ng ating Panginoon, at ang laging usapin, pagpapakumbaba, pagbubukas o paggalang, pagrespeto sa salita ng Diyos. Laging yun yung opening nito. Na yun nga yung ating sinasabi, yung binanggit niya sa Matthew chapter 5, verse 3, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob sa kanilang kaharian ng langit. Queuing yun. Number 1, yung pagpapakumbabang loob. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, bagamat marami pa tayong naisabihin, pero kinakapos po tayo ng oras, pero sa ating ipinahayag na ito, na magandang plano ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay, sana kasama tayo dun sa layunin yun, dun sa daan na yun, sa ikabubuti din natin upang tayo hindi mapahamak dun sa tinatawag na panahon ng paghuhukom. And then dito naman sa ibabaw ng lupa, tayo ay liwanag at pag-asa para sa marami upang mapunuan yung pangungulila ng kanilang kaluluwa. At sa gayon, magiging makabuluhan yung buhay natin sa ibabaw ng lupa. Dahil lahat naman tayo aalis dito sa ibabaw ng lupa. Pero ang mahalaga, naging kabahagi tayo sa paggawa ng ating Panginoon Diyos sa ikabubuti rin ng ating kapwa. Pagpalain po tayong lubos ng ating Panginoon Diyos, at pansamantala ito po muna yung ating mga pangangaral, mensahe na tayo ay makaakibat sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Lumagay po tayo sa katotohanan, humiwalay tayo sa kapangyarihan ng kadiliman na dumadaya sa puso't isipan ng tao
at hindi makapagbigay ng paggalang at pagrespeto sa ating Panginoong Diyos na siyang pinagmulan ng ating kaluluwang may buhay o yung kanyang hininga. Kaya sa mga bagay na ito, pansamantala po, ito po yung ating pinakang mensahe, God's plan for us. Hindi lang sa akin, hindi lang sa kanila, para sa atin po lahat ito. Kaya lang ang mahalaga po rito, yung tama ring response, tama ring pagpapasya. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, sa Diyos ang kapurihan, magpakailan-kailanman. Amen.